Guys, there's a new NFT right now that's making some noise. So possibly nga bang kumita na real money dito or another hype na mabilis lang mawawala? Guys, kamusta? Peter Pan here. Ngayon meron tayong bagong NFT game na medyo nagpapakita at medyo maingay sa community. Ito ang Frost Kingdom, guys. So dito nagkaroon tayo ng early access dahil nakapag-pre-register tayo. So ano nga ba ang Frost Kingdom? Guys, it is one of the newest play-to-earn games na currently gaining attention sa crypto gaming community. Ang concept niya, adventure, kingdom building, grinding at syempre earning potentials. Unlike other ordinary mobile games na puro gastos lang, dito guys, may chance ka na ma-convert ang effort mo into real rewards that could potentially have real-world value. Pero syempre, hindi ibig sabihin guaranteed income agad. We'll talk about the pros and cons and the risks included in this game too. And now, ang biggest question dito is, kikita ka nga ba talaga? Well, technically yes, pero depende sa game economy, market demand at strategy mo. Hindi ito yung kaka-install mo pa lang tapos instant millionaire ka na kinabukasan. Kailangan pa rin ng grinding, tamang timing at syempre understanding the ecosystem ng game. Kaya guys, samahan nyo ako and mag-dive tayo dito sa Frost Kingdom. Also guys, naglalaro ako dito sa tablet ngayon. Pero I think this game is more optimized sa mga smartphones natin. Also, this will be my first time playing this game, so sabayan nyo ako i-discover kung ano nga ba yung mga tinatago nitong larong to. Also remember guys, when logging in, gamitin nyo yung account na rin-register nyo sa ating pre-registration para makuha nyo yung mga rewards. Nandito tayo ngayon sa cutscene guys, so meron siyang story na binubuo. So sa umpisa, kailangan natin munang tapusin itong mga quest na ito para mag-level up at makapag-unlock tayo ng mga further features. So honestly, medyo smooth naman yung controls. Hindi siya mukhang rush na NFT game na ginawa lang para kumita. May effort din sa kanyang gameplay maski parang meron siyang kapareho na ibang laro kung nakikita niyo yung mga ads sa online. And syempre alam niyo naman, sa mga play-to-earn games, importante na enjoyable muna yung laro bago earnings. Kasi kung boring ang grind, kahit may kita, mabilis ka rin magsasawa. And as you can see dito, nakikita nyo na yung mga characters dito, pwede natin siyang i-merge. So from infantry, naging level 3 siya. From level 1 to level 3. And meron tayong mga nakapaligid dito na mga kailangan natin i-clear na areas. Which in, may mga kalaban muna tayong kailangan talunin. So tuloy-tuloy lang muna tayo mag-progress sa story guys. At tignan natin kung worth it nga ba laruin itong Frost Kingdom. So ito, pag naka-clear ka na ng isang area is meron kang makukuha ng mga additional characters sa ngayon. Dahil low level pa lang yung area na clear natin, mga level 1 infantry pa lang yung nakukuha natin. Pero parang nabasa ko dati sa lore is once na merge mo ng maraming beses itong mga character na ito, magkakaroon dito ng mga special heroes at special characters tulad nila Caesar, tulad ng mga ibang notable persons sa ating era, and sila yung mga pwede natin gamitin as characters dito sa game. So guys, sigurado itong quest magiging big part ito sa pag-earn dito sa Frost Kingdom. Kaya daily, kailangan nating tapusin at i-comply itong mga quest na ito dahil most likely yung mga tokens na makukuha natin habang nakakapag-clear tayo ng quest, ito yung mga pwede nating exchange or gamitin sa progression natin sa laro. Also, hindi lang yung mga characters ang pwede nating i-upgrade dito and evolve, pati yung mga buildings natin. Dahil as far as the economy and also the game, mukhang pag mas maganda yung level ng buildings mo, mas maganda yung mga characters na pwede mo i-craft, which in return is mas marami kang matatalo na mga mobs dito. So ito, we have unlocked infantry level 4. So yun nga guys, as we progress the game, tignan natin kung paano nga ba talaga makapag-earn dito. Pero as you can see, pre-entry pa lang ito guys. And marami pa tayong hindi na-check dito. Pero at least ngayon nakita na natin kung paano yung system at saka yung gameplay ng laro. So ayun guys, ano masasabi nyo sa Frost Kingdom? Worth it bang i-try or pass muna kayo? Comment down below. And if gusto nyo ng beginner guide, earning tutorial, or best strategies para dito, I'll drop a new video once magbigay ang Frost Kingdom ng kanilang bagong uploads, especially sa kanilang webpage.
Also guys, please like and smash that button and subscribe para sa updated na mga bagong play to earn games. Once again, this is Peter Pan signing off, and guys, abangan nyo ang mga next videos natin regarding dito sa Frost Kingdom. And always nyong tandaan guys, don't be scared to take risk, especially dito sa mga NFT games natin. Hindi nyo alam kung papaldo ba talaga kayo or hindi, pero at least 'di ba nasubukan nyo and may idea kayo kung paano mag-earn.